Sa NBA at iba pang liga nagbibigay sila ng 6-man award. Pero dito sa atin sa PBA tinatawag itong Mr. Quality Minutes. Ito ay isang award upang bigyang pugay at importansya ang isang basketball player sa impact na ginagawa niya off the bench. Di man siya parte ng first 5 pero napakalaki ng ambag niya bilang second stringer o reliever. Sa episode na ito, tampok ang lahat ng naging 6-man of the year o Mr. Quality Minutes sa buong kasaysayan ng PBA. Ang award na ito ay ginagawad ng PBA Press Corps at nasimulan lamang ng taong 1993. Narito po ang ating listahan. Ang kauna-unahang tumanggap ng Mr. Quality Minutes Award ay si Olsen Rara Racela noong 1993. Player pa siya noon ng Tender Juicy at naging backup point guard ni The Bullet Dindo Pumaren. Ito rin ang rookie year ni Olsen kung saan napili siya ng Hotdogs bilang pang-12 pick overall sa second round. Nagwagi naman ang Pure Foods franchise ng 2 kampyonato habang siya ay nasa team. Sa 1993, nag-average si Racela ng 3.4 points, 0.9 rebounds, 1.3 assists at 0.3 steals per game. Coney Island in the second down. Backcourt, yes. And I spin. Goodbye, friends. Alvin Teng has come in replacing Pumaren, so the big man going with Agustin as the point guard. Dixon is now being replaced. Sa 1994, si Merwin Castelo na nagmumula sa Alaska ang 6-man o Mr. Quality Minutes. Si Castelo ang nagsisilbing backup ni Jojo Lastimosa sa papausbong na triangle offense ng team. Malaki ang naging ambag niya para bigyang pahinga si Jolas o John Cardell. Pwede siyang maging small forward o shooting guard. Napaka-versatile ng laruan ni Merwin sa Alaska. Maasahan sa opensa at depensa. Ang kanyang average sa 1994 season kung saan na-draft din siya ng Alaska bilang pang-6 na pick ay 4 points, 2.6 rebounds, 1.2 assists at 0.4 steals per game. Sa 1995, ang original Junmar ang ginawaran ng Mr. Quality Minutes Award. Si Junmar San, isang versatile na wingman na unang naglaro sa Latondenya na nag-draft sa kanya noong 1994. Pero nagbunga ang kanyang kasipagan nang mapunta siya ng Formula Shell ng 1995 at doon nanalo ng award. Naging malaking parte siya ng tagumpay ng Shell Zoom Masters sa pangunguna ni Benji Paras at nagsilbi siyang reliever nila Joey Guanyo o Frankie Lim. Sa 1995, nag-average si Porfirio Marsan ng 5.5 points, 2 rebounds, 1.4 assists at 0.6 steals per game. Talaga inspirado itong Tagalog-Minos na ito. Pinover na yung outlet pass. Sasaksak naman si Marsan ngayon. Kita mo naman ito. Yan! Pop Cola scored 17 points, a career high for him. Here's Marsan again. 2 for 2 from that same spot. Sa 1996, ang napaka-epektibong backup point guard ni Johnny Abarrientos ang ginawaran ng Mr. Quality Minutes, si Jun Reyes na nagmumula sa Alaska. Una siyang naglaro sa Pepsi, pero buhat ng napunta ng Alaska doon lumabas ang tunay niyang kahusayan. Naging malaking parte siya ng Grand Slam Alaska team at siya ang nagpapatupad ng triangle offense kapag pinagpapahinga si Flying A. Si Jun Reyes din ay kapatid ni Coach Chot Reyes. Ang kanyang 1996 average ay 2.5 points, 0.7 rebounds, 1.3 assists at 0.10 steals per game. Ako na naman ni Carriazo, output, Jun Reyes, Lastimosa! Sa 1997, ang Mr. Quality Minutes ay si Mr. Excitement, Bong Alvarez. Maaring marami ang magulat dito dahil alam ng lahat na pang first 5 ang laruan ni Alvarez. Pero sa 1997 kasi jump pack at punong-puno ng magagaling na players ang koponan ng San Miguel Beer. Nariyan si Alan Caidic, Samboy Lim at Nelson Asaytono. Gayunpaman kahit na off the bench ang laro ni Bong, pinapatunayan niyang maasahan siya kapag kinakailangan. Sa 1997, nag-average si Mr. Excitement ng 9 points, 3.14 rebounds, 1.4 assists at 0.7 steals per game. Dangli po Alvarez. Basit dito. Yun. Kasama lambitin. 8 seconds shot clock. Umatake
JJ Alvarez. And what a break! At nabuhay yung buong Cuneta. Panonorin natin sa ating screen on the accelerator. Dalawang magkasunod na taon na iginawad kay The Slasher, Rodney Santos ang Mr. Quality Minutes noong 1998 at 1999, isang vital cog ng Alaska sa pagtatapos ng dekada 90. Tinawag siyang The Slasher dahil sa husay niyang mag-penetrate sa basket at gumawa ng puntos. Maasahan na sa depensa at opensa. Naging backup siya ni Kenneth Duremdes at Jojo Lastimosa sa team. Ang kanyang 1998 average ay 7.2 points, 2.4 rebounds, 1.5 assists at 0.7 steals per game. Major League ng Australia. Ito ka makarating na dito. What pass at the shot clock. Marcus timing it well and just getting all tall. Maliban mo sa Pinisi injury, hindi pa nagpapalit ng there's a nice turnaround by Rodney Santos. His first field to Kenneth Duremdes. They're running 4-on-2. Rodney Santos on a dime and Alaska matching their biggest lead. Sa pagbubukas ng bagong milenyo, binigay kay Boy Beats Victoria ang Mr. Quality Minutes Award. Isang mahusay na point guard sa San Miguel Beermen. Nakilala man sa kanyang paglalaro sa Swift, nananatili ang husay niya nang mapunta sa Beermen. Naging backup point guard siya ng isa pang Mr. Quality Minutes awardee na si Olsen Racela. Malaki ang naging ambag ni Boy Beats sa tagumpay ng Beermen sa double Danny era nila. Mahusay, matalino at maaasahan si Boy Beats sa hardcourt. Ang kanyang 2000 average ay 6.3 points, 1.7 rebounds, 1.6 assists at 0.6 steals per game. Na maalam naman si Victoria noong March 1, 2023 dahil sa atake sa puso. 7 points, and we'll see if suddenly if Buford can continue to get some good defensive stops. Nick Velasco from the back door. Boy Beats, three-pointer. Yes, three-pointer. And Boy Beats Victoria finding a three-pointer. It stood highest at 12 points. Sa 2001, si Mark the Spark Kagiwa ang Mr. Quality Minutes. Sa unang taon niya pa lang sa liga ay alam na ng PBA fans ang laki ng potensyal ni Kagiwa. Siya ang Rookie of the Year, Mr. Quality Minutes at naging All-Star pa sa kanyang rookie season sa PBA. Naging backup siya ng Ginebra superstar na si Vergel Meneses at hindi nagtagal ay napasama na siya sa starting 5 ng team. Ang kanyang 2001 average ay 13.8 points, 4.9 rebounds, 1.7 assists at 1 steal per game. And now the two Phil-Am combining here, Helter. Ito si Kagiwa, Wainwright, tinatauhan. Ang ganda ng galaw, what a move. Watch this move. Just a excellent crossover. Look at Wainwright getting away. 7. Magtulis. Nilabas. Kagiwa from long distance. Patay! Hindi talaga umaayaw yung batang yan no? Baguhan man sa PBA ng 2002, ngunit matagal nang naghahasik ng kagalingan si Ato Morano sa PBL at NBA. Kahit na nasa ikalawang taon pa lang siya sa PBA, ginawaran siya ng Mr. Quality Minutes Award. Mahusay sa opensa at depensa. Naging malaking parte siya ng tagumpay ng Coca-Cola Tigers ng 2002 at 2003 championships. Naging backup ni Johnny Abarientos at Jeffrey Cariaso. Nag-average siya ng 6 points, 1.9 rebounds, 1.9 assists at 0.5 steals per game. Sa 2003, may bansag na The Rainman, ang Mr. Quality Minutes ng PBA, si Renren Ritualo, nakilala sa kanyang matinding asintada sa tres. Siya ang tinanghal na Rookie of the Year ng 2002 at nasilayan ng PBA fans ang husay niya bilang wingman. Sa kanyang rookie season, siya ang tinanghal na leader ng 3 points made sa liga, isa sa mga kinatatakutang perimeter shooters ng PBA. Ang kanyang 2003 average ay 11.3 points, 1.9 rebounds, 1.1 assists at 0.8 steals per game. Heather, here's Ritualo, fires, scores! Red Ritualo in the 4th round, so up by 1, 102, 101. Talk about big-time shooters. Isa sa mga nakakalimutan na natin, ito si Red Ritualo. Konting paalala lang po, Red Ritualo, they're one of the best gunners in the league, especially in crunch time. Sa 2005 at 2006 season, 2 beses na nakuha ni Ronald Tubid ang Mr. Quality Minutes Award. Iyan ay sa Shell Turbochargers ng 2004-2005 season at ikalawa naman ay sa Air 21.
pagkatapos ma-disband ng Shell. Kahit na off the bench ang laruan ng ating bida, nanatili ang brand ng kanyang laro at lalo pa itong nag-improve sa pag-usad ng mga taon. Napaka-versatile nitong si Tubid sa hardcourt. May penetration, mid-range at perimeter shooting. Sa 2004-2005 season, ang kanyang average ay 12.3 points, 4.3 rebounds, 1.4 assists at 0.7 steals per game. Assists at 0.3 steals per game. Here it is again. You have to watch it again. Tubid. Look at that. That's right on the money. 3-point shot. A sidewinder all the way from Aurora Boulevard. And Tubid knocks it home right before the end of the third quarter. Sa 2007, nagmumula sa San Miguel Beermen, si Chris Calagio ang Mr. Quality Minutes. Unang nasilayan ng publiko ang husay niya sa NBA bilang pro sa koponan ng San Juan Knights kung saan sila nagkampiyon. Kinatatakutan sa perimeter at mid-range. Kaya niya rin lumikha ng tira sa shaded area. Nakita na ng fans ang husay niya sa Shell at nang malipat sa San Miguel ay nagpatuloy dito ang kanyang brand ng basketball. Sa 2007, nag-average si Calagio ng 8.8 points, 2 rebounds, 1.1 assists at 0.4 steals per game. 4.1 assists at 1 steal per game. Kasasabi lang natin, biglang tinawag ni Coach Yengiao, si Montenegro. Ay, ang ganda naman ang recovery ni Chris Calagio. Akala natin, mawawala na yung bola. Ay nakakuha pa ng foul here si Chris in the first quarter. One good move ang ginawa ni Coach Yengiao. Ayan na. Chris Calagio, instant offense, 3-point shot at TM Press na yan. Atid sa inyo ng TM. Sa 2008, nagmumula sa Tender Juicy Giants, si Peter June Simon ang tinanghal ng Mr. Quality Minutes. Hindi lingid sa mga long-time basketball fans ang husay ng isang PJ Simon. Siya ang backup ng franchise player ng Pure Foods noon na si James Yap. Kaya naman off the bench ang laruan ng ating bida. Minsan na siyang tinawag na super sub dahil sa laki ng impact na nagagawa niya bilang reliever ng mga starting five niyang kakampi. Sa 2007-2008 season, nag-average si Simon ng 13.4 points, 2.5 rebounds, 0.8 assists at 0.5 steals per game. It was a rough start in the first quarter for Ronald Tubid, so Cyrus Baguio brought in for Barangay Ginebra, and it's rattled from the outside by PJ Simon. Yeah, Pure Foods committed 2 straight turnovers, but they're still down by 6. There's Simon with a finger roll. Sa 2009, isang mahusay na point guard na nagmumula sa Talk and Text ang ating Mr. Quality Minutes awardee, si The Blur Jason Castro. Nagsilbing backup point guard ni Jimmy Alapag, pero wag ka, kayang-kaya niyang bumuhat ng team bilang court general. Kahit na rookie pa lang ay malaki na ang tiwala sa kanya ng coaching staff at kapwa niya players. Ang kanyang 2008-2009 season average ay 10 points, 3.4 rebounds, 4 assists at 1.1 steals per game. I think Arvin took it too casually. Akala niya hindi siya abutin ni Jason. Castro Reyes! Yes! And this game is rocking! Castro over to the left, scoops it up, gets the basket, up That's vintage Jason Castro. How he was able to get that shot off. Jason Castro ngayon nagtatawid. Castro spins, Ang 2010 Mr. Quality Minutes ay si KG Canaleta. Nakilala man sa kanyang malulupit na dakdak, aasahan din si Romel Nino Canaleta bilang substitute player. Bago pa man siya hirangin Mr. Quality Minutes, 4 na beses na siyang nanalo ng slam dunk contest sa PBA at ikalima noong 2012. Backup big man siya sa star-studded na Bimeg Llamados. Siksik sa mahuhusay na big man gaya na lamang nila Mark Pingris at Kirby Raimundo. Ang kanyang 2009-2010 season average ay 8.1 points, 2.6 rebounds, 0.9 assists at 0.3 steals per game. One-handed slam dunk, 41 points! So, KG shoots from 10. Just too comfortable. Just too comfortable. And she... Tinaas pa yung kamay, ano? Lalong lumapit. Sa 2011 season, nagbabalik muli si Jason Castro
para sungkitin ang kanyang ikalawang Mr. Quality Minutes Award. Naging instrumental si Castro sa success ng Talk and Text sa 2010-2011 season kung saan nagkampiyon sila at isa siya sa hinirang na Finals MVP. Nakilala siya sa kanyang bilis at liksi sa penetration, matalinong leadership sa hardcourt at deadly perimeter shooting. Ang kanyang 2010-2011 season average ay 11.9 points, 3.9 rebounds, 4.1 assists at 1 steal per game. He will go past you, through you, around you. Jason Castro will do everything he can. So defense is really something that they've worked on. Only 39 or 38 points in almost 12 minutes. And again, Jason Castro. Lang, ha? Nakita na yung clock. It said 3 seconds. Bigla siyang nag-burst of speed. Andun na siya sa basket, right? In the nick of time. Obviously counted yun. And he beats the shot clock. Sa 2012 season, si Larry Fonasher ang binigyan ng Mr. Quality Minutes Award. Tinawag siyang Babyface Assassin dahil sa kanyang kagwapuhan pero papatayin ka naman sa husay niya sa hardcourt. Nakilala bilang mahusay sa tres at maasahang wing defender. Naging instrumental hindi lang sa Talk and Text kundi pati na rin sa national team. Maasahan sa magkabilang panig ng hardcourt gamit ang kanyang basketball skills. Ang kanyang 2011-2012 season average ay 10.5 points, 4.2 rebounds, 1.7 assists at 0.4 steals per game. Cycles it out, Harry for three. Three-pointer at inside ng PLDT Home Devolution turns your ordinary TV into an internet TV. And just like what has happened for the majority part of this game, gets the 2 points. Now it puts pressure on Talk and Text. Sa 2013, isang power forward na nagmumula sa Rain or Shine, si Jerby Cruz ang ginawaran ng Mr. Quality Minutes. Pangatlo siya bilang pinakabatang PBA player na na-draft sa PBA sa edad na 23. Nagpalipat-lipat ng PBA teams at huli niyang nilaruan ay ang Northport Batang Pier noong 2022. Sa ngayon ay kabilang siya sa roster ng Basilan Star Horse sa MPBL. Ang kanyang 2012-2013 season average ay 8.8 points, 6.3 rebounds, 0.8 assists at 0.4 steals per game. Up versus Altazan, knocks it down. Cruz sets it up. That's good. Relax din kasi for a big man. You're helping on a rebound. Of course, you're rebounding, you're blocking shots. Uy, rebound, nasungkit pa rin Jerby Cruz. Kontra tatlo. Sa 2014 season, back with a vengeance si PJ Simon para angkinin ang kanyang ikalawang Mr. Quality Minutes Award. Nagbago man ang pangalan ng team bilang Sunmig Super Coffee Mixers, hindi pa rin nagbabago ang husay at dedikasyon ni Simon. Buo pa rin ang trio nila ni James Yap at Mark Pingris at nadagdagan pa sila ng mga mahuhusay na teammates. Sa 2013-2014 season, nag-average si PJ Simon ng 13.5 points, 3.4 rebounds, 1.6 assists at 0.4 steals per game. 7 points on the board now for Simon. PJ Simon. Oh, just blew by the defense. There's the drop inside, and Don Aliado scores. It's a really good unselfish play there by Simon. Sa 2015 season, si The Beast, Calvin Abueva ang Mr. Quality Minutes. Nakilala man sa notorious niyang paglalaro sa hardcourt, di naman matatawaran ang sipag at hustle nitong si Abueva. Siya ang sinasabing blue-collar player ng Alaska noon at naging malaki ang ambag niya sa success ng Alaska lalo na sa 2013 season kung saan sila nagkampiyon sa Commissioner's Cup. Versatile na forward na kayang makipagkatawanan sa loob at maging wing defender. Ang kanyang 2014-2015 season average ay 12.9 points, 8.9 rebounds, 2.3 assists at 0.9 steals per game. Ito ang aces, tumatakbo. Cyrus Baguio losing it. Who's gonna pick it up? Abueva! Gets it right back! Strong play mula rito sa rookie. Offensive rebound. He's got the Alaska crowd on its feet. Play neto ni Azul. He spins away and gets it over to Gary. Both not fine out of Abueva. Bonche couldn't pull the trigger.
it on the floor. Wow! Sa 2016, nagmumula sa rain or shine si Jericho Cruz, isang Filipino-Guamanian shooting guard na may mahusay na basketball skills. Siya rin ang tinanghal na most improved player ng 2016 at naging all-star din sa parehong taon. Sinasabing isa sa mga greatest shooting guards ng kasalukuyang PBA. Kahit na medyo kontrobersyal ang inuugali niya sa court, hindi naman matatawaran ang kanyang husay sa basketball. Ang kanyang season average sa 2015-2016 season ay 12.5 points, 3.2 rebounds, 2.1 assists at 0.8 steals per game. He kicks it over to the corner. It is Jericho. And Castro back on the floor. Pinakul against Jericho. Three-pointer on the way. Bang! Reyes swings a pass to Jericho. Corner three-pointer. Bawian Jericho. Sa 2017 season, isa sa mga greatest defensive guards ng bagong PBA, si Gio Halalon, ang nagwagi ng Mr. Quality Minutes Award. Nagmumula sa Star Hotshots. Hindi lang depensa ang kayang ibigay ni Gio sa hardcourt, kundi leadership at offensive awareness. Sa debut niya pa lang, kita na ng mga PBA fans ang husay at liksi ni Halalon. Hindi lang siya nagpakitang gila sa PBA, kundi pati na rin sa international basketball scene. Marami din ang nangihinayang sa pagkakalipat niya ng team patungo sa Northport. Ang kanyang season average sa 2016-2017 season bilang rookie ay 9.2 points, 4.3 rebounds, 3.1 assists at 1.2 steals per game. Scoring player of Rain or Shine, averaging 14 points. Now he's just averaging 11 points. Halalon to the baseline. Door shut on him. He pulls back. Gio delivers. Grabe naman yung kumpiyansa. Last 2 minutes na ito atin sa atin ng Cobra plus Vitamin C. Lakas at proteksyon. Cobra, the #1 energy drink. Gio Halalon with a cold-blooded hit. Pero with some space to operate, gives it to Gio. Sa 2018, isa pang big man ang nabigyan ng Mr. Quality Minutes Award. Ito ay walang iba kundi si Muscleman Vic Manuel. Kung hindi nga lang daw stock ng mahuhusay na player ang Alaska noon, siguradong pang first 5 ang laruan ni Vic. Gayunpaman kapag kinakailangan siya ng team, maganda ang kanyang performance. Meron siyang athleticism at liksi na bibihira makita sa isang big man na gaya niya. Nagpo-provide din siya ng inside threat at defensive toughness sa shaded area. Marami din na nagulat nang maitrade siya sa Terra Firma noong nakaraang taon. Ang kanyang 2017-2018 season average ay 16 points, 4.9 rebounds, 1.2 assists at 1 steal per game. Pagbigyan natin na makapag-ensayo para sa FIBA window, yung mga mapipili ni Coach Yeng Yao. Ang ganda naman ng paso na binigay ni Manuel. Look away pa yun, kung nakatingin nun. Banchero to the right side, swings a pass. Manuel from 18 feet. Sabi mo kay Coach Tim yun, ayaw niyang babanggitin mo out loud, nahihiya siya. And that's N1 for it's almost exactly like what happened to Coach Yeng yesterday. Sa 2019, si Terence Romeo ang nagwagi ng Mr. Quality Minutes Award. Marami din ang nagtaka dahil alam na pang first 5 ang laro ni Terence noong nasa Global Port pa siya at kinukonsidera na siyang isa sa mga best guards ng kanyang era. Pero nang nalipat siya ng San Miguel, off the bench ang kanyang laruan. Gayunpaman, napatunayan ni Terence na kahit limitado ang kanyang mga minuto, naroon pa rin ang kanyang husay sa hardcourt. Sa 2019 season, nag-average siya ng 12 points, 2.4 rebounds, 3.1 assists at 0.6 steals per game. A bit late here, Terence Romeo in the corner, pulls up for 3. The last time he used Devin Scott, thought about giving to Jumar Fajardo, but attacked Husong Wei by himself. And I think Scott will have has been happening as Yang dropped it off. And Scott with the finish and Ciso with the feed. You have to rely a lot on Terence, but sa 2020 season, si RJ Hasul na nagmula sa Phoenix Super LPG ang nagwagi ng Mr. Quality Minutes. Tinuturing mang veterano na sa PBA pero hindi pa rin matatawaran ang husay niya off the bench. Nakilala sa kanyang magandang perimeter shooting at solid playmaking skills. Legit threat sa mid-range at may offensive awareness. Sa 2020 season ay nag-average siya ng 11 points, 2.3 rebounds, 2.1 assists at 0.7 steals per game. Calvin has the ball.
Azul for three. That's good. Big shot once again. Ni Garcia, 4 remaining in this first frame. Tatatlong sunod ba ang Fuel Masters? Ayun na nga! Ito no, matapos yung back-to-back threes ni Abueva, si Azul naman with all kinds of time remaining on the clock, releasing it. Naubos nga yung oras, nandoon na sa gitna ng net yung bola. What a flurry to finish sa 2021 season, ang versatile na wingman na si Alain Maliksi ang Mr. Quality Minutes. Bago pa man siya nagwagi ng award na ito, isa na siyang champion, all-star at 3-point shootout champion ng 2017. Minsan na rin siyang binalot ng kontrobersya at mga injuries, pero nananatiling produktibo kapag kinakailangan kahit off the bench. Ang kanyang 2021 season average ay 12 points, 3.3 rebounds, 1 assist at 0.5 steals per game. Aerial Voyager, no? Corner 3, Mikey G! Slightly, nagpa-facilitate na lang siya. And that's the way you should do it. So 1-point lead for Colombia. Blackwater now trying to regain the lead. Maliksi! Ito naman nun, partner. All bets are off pag nagtapat itong dalawan to, di ba? Kung di naman lamang sa standing or what. Pero, di ba? We expected a song. Well, they got a fresh 14, so may konting oras pa para dumiskarte rito. Alain, kumuha na espasyo, nakakuha naman ang basket. Sa 2022-2023 season, nagbabalik si Jericho Cruz para sungkitin ang kanyang ikalawang Mr. Quality Minutes Award. Pero isa na siyang beerman sa pagkakataong ito. Mas gumanda pa ang kanyang produksyon dahil nananatiling double digit ang kanyang point production, buhat ng mapunta sa SMB. Nag-average na siya sa 2023 season niya ng 11.3 points, 2.6 rebounds, 2.6 assists, at 0.8 steals per game. Napabalitang tinanggihan niya ang mga offers galing sa Japan at Korean League at nanatili sa Pilipinas para makasama ang kanyang pamilya. You know, to show you how big Joshua Smith is, when he was 5 years old, he was already 5 feet tall. Ganun kagrabe, no? Whoa! Now we're going to see a lot of run and gun action in this game. Jericho aborted. 4-on-3 the other way. The blur to the corner. It is Cruz. Ang pinaka-recent recipient ng Mr. Quality Minutes Award ay si Bong Quinto na nagmumula sa Meralco Bolts. Nakapagkampiyon ang Meralco Bolts sa Philippine Cup nitong nagdaang taon. Malugod na tinanggap ni Quinto ang award at nangangakong mag-i-improve pa sa kanyang laruan. Malayo pa ang lakbay ng isang Bong Quinto sa PBA. Ang kanyang 2024 season average ay 10.1 points, 3.4 rebounds, 2.5 assists at 0.5 steals per game. Ang lahat ng naging Mr. Quality Minutes sa PBA. Sa lahat ng recipient ng award, 9 ang point guards, 15 ang shooting guards, 6 ang power forwards at small forwards, at walang sentro sa mga nakatanggap. Sina Jason Castro, Jericho Cruz, Peter Jun Simon, Rodney Santos at Ronald Tubid ang mga leaders sa Mr. Quality Minutes Award na may tigalawang beses. Sino sa mga ito ang paborito mo? O kaya naman sino sa mga PBA players ang sa tingin mo dapat ginawaran ng 6 Man of the Year Award pero hindi nakatanggap? Share mo naman ang iyong saloobin sa comment section. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.